looks like parang violate niya yung right shoulder, oh. Mababa tayo. Nasa support din naman tayo. Ito yung nilagay natin na support eh, yung 86. So we need to hold this 86 in the 4-hour chart. Magsasara na to, long red, lapit na magsara. If hindi tayo mag-bounce, usually, ang makikita mo na galaw ni Bitoy is equal low. So nag-rally, probably dito ka ulit, equal low or lower low, akit ka na naman, or higher low. So pwedeng ganyan, akit ka na dito. So remember, di pa natin tinatouch tong trend line natin. So yan yung mga possible na move ni Bitoy. Okay, using the 4-hour chart. So tignan natin yung kung double bottom na gagawin nito. Kung lower low, equal low, or higher low. Yung possible double bottom. Ngayon, if you are a TIPI user, alam mo na pagka red cloud, downtrend yan. Nasa 4-hour yan eh. You never counterflow. Hindi nag-counterflow dito. Kasi kita nyo yung tunog ng liquidation, 534 million ang na-liquidate ng mga nakalong. Okay? In the past 4 hours, 465. Bakit po? Nagka-counterflow eh. Red cloud yan eh. Uli? Red cloud yan. So as much as possible, you just want to avoid taking long positions. At the very least, yun lang. Kung may makita kang short opportunity sa 15-minute, then better. Okay? So ano yung hinahanap natin sa 15-minute? Red cloud, red dot, red candle. Wala ito. Sa 15-minute, to be honest, no? Ito yung last. Ito wala to. Ganun ka-massive yung drop ni Bitcoin. Bakit po? Tignan nyo. Hindi nagpa-entry yan. Walang red cloud sa 15-minute. Pero, at the very least, hindi ka na-liquidate. Yes, wala kang trade kasi wala sa system eh. Diba? Ang linaw nun, no? Wala sa system natin. Walang signal, walang binigay. Ibig sabihin, manahimik!